Igala, kumusta may kadlaw kaninyong tanan and welcome sa atong tulumanon inyong tulumanon ang Konseho karon. O ato makauban may gala karon ang chairman sa Committee on Tourism ing manasab sa Agriculture sa Konseho ng atong syudad gikan sa First District may gala Konsehal J. Roa Pascual. Sir, good morning. Good morning and of course maayong buntag sa atong mga pananaw sa atong programa sa Konseho karon and before anything else, I would just like to greet Mayor Rolando Clarex Uy. Happy birthday, Mayor, and more birthdays to come. And I hope you will have more blessings and prosperity and love in your life. Yes, and happy birthday subli kang Mayor Rolando Clarex Uy. O kasama sa gingon na ni Konsehal J, more blessings to come. O uy, may buntag po kang former Vice Mayor o karon Kapitan sa Carmen. Yes. Yes, sir? Kapitan Kikang Uy and Kap, dool na gyud ang imuhang fiesta pang imbitahan ni Sir Juni. And good morning day din ha, Sir Juni. Yes, okay ra. Yes, and of course sa akong kauban sa 20th City Council, maayong buntag pod. Pinangalawa ni Vice Mayor Bebot Rodriguez. Yes, and of course maayong adlaw din ha, Vice Bebot Rodriguez, and gahapon ra among session no, and she was kuan nga nag-ahan na daw ang iyahang pasalubong. Lagi. Okay. Of course, may gala. Labas pa kayo, pesko pa kayo. Gikan sa Estados Unidos si Konsehal J. Roa Pascual para sa dakong kliukan dito para sa Cagayan de Oro mag-ison ang panagtapok no sa ato mga Cagayanon dito sa Amerika. Sir, isgutan nato ni tagay mig update sa nitabo dito. Yes, Sir Juni no, and of course ang katong ato ang mga kaubanan nga mga taga Cagayan de Oro nga nagdugay na sa Amerika, so nagtapok ta didto. Kauban nato si Councilor Ed Cabanlas and RD May Salvania Unchuan and Doc Gaani, Councilor Alam Lim, and of course Councilor Suzette Magtahas Daba, and of course naapod ang ato ang City Administrator Roy Raagas no, and ang iyahang team. And very well kuan kayo ta atimanado kaayo ta dito sa ato mga kuan na yung mga pasayaw, na yung mga kanta-kanta, and of course dili lang siya nga sa California lang na mga Cagayanon. So naatay mga Cagayanon nga gikan sa New York, naatay naatay mga Cagayanon nga gikan sa Germany, naatay mga Cagayanon nga gikan sa San Francisco, and naatay mga Cagayanon nga gikan sa Switzerland. Wow. And as far as murag basta daghan pa na Nevada, Las Vegas, and naapay Hawaii ug all parts of the world yun ta, Sir Juni. So daghan ka ato mga Cagayanon nga nagtapok yun ta dito sa Anaheim, California no, sa Embassy Suites nga hotel. So very nice kaayo kay at least ato gyud silang nakauban, and murag na feel pod nila ang presensya sa ato ang local government unit in spite nga naanata sa gawas sa nasod sa Pilipinas sa Cagayan de Oro. Mura og kuan ang gyapon. Kawayan gyapon sila sa atong dakbayan taliwala nga naa na sila didto. So wag gyapon nato sa kalimti atos nagibisitahan and gipangumusta po nato sila didto no. Kay kini po nato mga Cagayanon dito dako po sa tabang. Of course, para po sa ekonomiya sa dakbayan. Yes, and of course, plano na gani po sila og settle back din sa Cagayan de Oro City because dool na daw sila mag-retire. So, hopefully, no, ang ato ang mga Cagayanons, gaplano man mi na actually dili na siya plano, but during sa ato ang fiesta activities they will all be invited, and of course i-welcome nato sila with open arms, parehas pod sa ilang pag-welcome sa ato dito sa Anaheim, California no. And nagpasalamat mi because we met the president sa SoCal, California na president, and of course naapo dito ang mga kaubanan sa St. Mary's School, si Frederick Arlane, and grabe kayo ang iyahang pag-atiman sa amo dito, Doc Docil. And of course gipa-present man mi Sir Juni. No, yes. So
ang ato ang mga konsehal, kita may pinakabata dito, so kita gyud ang nasuguan. So, ako ang ilang gipakanta. Ay! Adi man pag dito, malupigan sa and, kanta-kanta. pero ulaw kaayo. Ipakita na to balik ang mga lagway kay Yes. sadya kay paminaw no tanaw. Yes. Sa Attorney Kana ang Mel. nagsugo sa ako, nga magkanta ko kana Diya. sila. Si Si Attorney Mel? Attorney Ed. Attorney Ed. Si Kagawad Ed. Kagawad sa set ug si Kagawad Gaani. So ang uban naghatag og mga presentations no ng mga dance. Uy, gipreparahan Ang uban, nila pag-ayos yan, yes, no? na ay nag-sing. So kita wala gyud ta naka-prepare. So first and last nga koan pagsaya pagkanta. So at least nalingaw pod sila. Wa man makuhay gulagway lagi. Imong gitagawan ang gulagway. Wala sila nag-picture sa ako kaya nahadlok siguro sila nga ipakanta sila apil. Pero gi-live to sa Facebook, but I just don't know. Murag sa ilahang group sa Tapok. And of course when I came there, they were having their lunch na. So nahuman siguro ang activity mga 5 p.m. So it started like 11 and nahuman siya by 5. So it was a 3-day activity, and Councilor Ed Cabanlas gave his speech in behalf of Mayor Clarex Uy. So dako kay ilahang pasalamat pod kay Mayor Clarex Uy nga gipanhaan gyud niya og mga councilors Yes. and mga representatives no, and naghatag sila og award which I gave to Mayor Clarex Uy gahapon. And mura siya Tony Awards sa kanang kadaog sa artista sa Amerika. Oscars. So Oscars. So nay Oscar award si Mayor Clarex Uy and nana sa iyang office karon. So thank you kayo Mayor sa padto sa amo dito sa Amerika to attend the Tapok. Salamat sir. And of course, na-mention po nimo kaganina ang atong nga imbitahon nato sila pagabot sa fiesta sa Dakbayan Puhon, no? But siguro several years pa siguro or next year siguro. Pero karon ato nang gipangandaman kay pila na kabulan na konsyal, fiesta na sa Dakbayan sa Gindero karon. Hulyo na ta, next month actually fiesta na sa syudad. Yes, and we are very much prepared na Sir Juni because ang atong preparation 5 months ago pa Oy, and na-send out na pud nato ato mga solicitation. And daghan kaayo ang gusto mag-appeal. So they're very much thankful that they were invited and of course, lipay sila nga ang ato ang mga activities layo pa ato na silang gi-inform daan because gapangandam pud na sila Sir Juni sa ilahang mga budget. So syempre this fiesta activity and last year was opening na gid siya kay this was a time na dili na siya kanang COVID something, Lagi. no? So wala na gid ang COVID, so ang social distancing, Wala ang na. mga wearing of face mask. So at least karon nga fiesta, mabati na gyud nato ang kabibo, Yeah. no? Because last year we're still recovering, so ang budget restraints and all. So at least karon medyo dako-dako natong na budget sa fiesta because kuan na kanang murag naka-recover na gamay ang ato ang LGU. So sa panguluhan ni Mayor Clarex Uy, medyo nadako na gyud ang ato ang budget for the fiesta activities and maka-hire na gyud ta og mga artista. So dili lang sa mi magsaba karon to keep the excitement. Lagi. So kanang bibon basta I can assure you bibo gyud ang ato ang opening and of course our fiesta activities is a whole month-long celebration. So keep posted lang mo sa ato ang CIO office and sa ato ang City Tourism office because all the higalaay activities will be there. And rest assured tanan nato na mga kuan no like atong mga dog lovers or katong into bodybuilding or katong into kanang Miss CDO. So naa gyud na kuan tanan so katong mga foodies nato. So
everyone kay lahi man ta gusto, I'm pretty sure you will enjoy, no? So especially po tong mahilig sa mga tanom. So Mga katong mga plantito, plantito, mga plantita, rest assured na nagyapon ta, no? And I just called Sir Pat Gonzales, and of course dinagyapon sa Gaston Park. And baka bibo man sad good ni ang fiesta activities Sir Juni kay makahatag pud ni og trabaho and boost of income sa ato ang mga street vendors, especially those that need kanamahalinan, no? And of course bibo man gyud na atong fiesta time. So this is the time that they will enjoy kay medyo dako-dako gid ilang mahalin. Wow. Kay tanan ang mga taga Cagayan, and not only taga Cagayan, no, ang mga misamis nun Tanan, mga kasikbit and lugar. mga taga Bukidnon. Pwede man diri. Yes, they will come here and they will spend money here. So ang ato pong mga uban nga from all over the Philippines nga katong gaanhig yun during our fiesta activities, maka-enjoy yun. And especially ang ato ang, like for example, atong Dragon Boat, we will be inviting people outside of Cagayan de Oro City. Wow. So pila na kabuok ang ilang teams, Gani. no? And of course they are from Malaysia, other parts of Singapore, the world. last time, Singapore. Yes. So sa lain-lain po na sila. So can you just imagine sa 1,000 kabuok lang nga tao nga mag-ani dinhi, and they will spend at least 1,000 pesos per day. Lagi. So that is 1 million pesos nga mabalik din sa atong dakbayan. Yeah. Through our mga negosyante, atong street vendors, ang ato ang mga gapamaligyag tanom, ang ato ang kanang sa magsakay og taxi or whatever. They will spend, no, and that is balik sa ato ang mga higala nga na din sa dakbayan. So it's a good investment nga sa ato ang fiesta activities, although na dako-dako atong budget, but ang mubalik pod ana Sir Juni, dako pod kaayo through our mga kuano negosyante. But of course, sir, nanay, katim na mention ka kanina nga mga activities, mo na to siya mga pasilip ba pa sa unsay pabuto nato sa atong kasalugan sa fiesta ni Senior St. Agustin sa Dakbayan. Of course, natong kita ninyo na yung mga murag concert. Somehow na idea to. Di pa nato lugar ibutyag tanan-tanan para napay trail gyapon. Basta kay somehow na may idea. Pero katong mga dinagko nga mga kalugan, sir, katong sa Miss CDO, na andaman na nato ni. Yes, nahuman na ta og pili. And this time it will be a different Miss CDO. So just wait for it kay makita ninyo nga lahi na pod ang ato ang pamaagi. Okay. Not the typical na murag Dili tong standard kinito, stereotype. And of course, well represented by all the barangays. Okay. Ang ato ang Miss Cagayan de Oro City. And of course, make sure nato no nga ang ato ang mga Miss CDO nagrepresent sa mga lain-lain na barangays. So mas daghan ang candidates karon nga tuig sa Miss Cagayan de Oro compared to last year and the previous years. So, watch out lang sa ato ang Miss Cagayan de Oro City because it will be more bigger, brighter, and of course, mas kuan siya. Mas Bibo. Mas nindot, mas patsada pa. No, nga Miss Cagayan de Oro. Yes. And kung to give us an idea, kung tanan barangay, 80 siguro ka kandidata. Most likely, Dili sad ang tanan because some barangays, like the numbered barangays, are nag-cluster. very small barangay ang uban. So, I think gi-cluster na lang nila ang mga numbered barangays. So, it lessened the candidates and so, basta, you will really enjoy ang ato ang bag-o nga Miss CDO nga pagpamaagi, no? Pabutom na kay dagan po ang kuan mo guna usa sa mga highlights no, pillars o mga dagko ng activities sa atong Dakbayan. But sir, napagapon to of course ang atong kana bang fluvial parade para sa atong mga Santos o ang katong civic military parade. Nagyapon to. Yeah, nagyapon siya Sir Juni, and of course mas gipadak-an na gani ang ato mga prizes po sa ato ang mga kuano katong parade and kuan siya because of the
budget na gihatag ni Mayor Clarex uy mas kuan na mas mobibo na ni this year. For sure. Gani. So I was there sa Makabalan when katong sa last year. Kani, oh. So bibo kaayo siya and mura na siya kuan. So nag-speedboat pag ani mi adto. Uban ni Councilor Suzette, Councilor James Judith, and uban pod ni Father, I forgot. But nag-uban mi sa boat adto when during the fluvial parade. Kini mo ninyo nakita from last year ni mga gala pag fluvial parade atong mga replika no sa atong mga santos. Senior San Agustin. Muni more or less magyapon no or more of the same ngayon yung makita. Yeah. Aning sangpit nga kalihukan. But basta kay magkaduol ang mga adlaw para sa atong kapistahan sa Dakbayan, ato pong ihingpit may baloser no unsay mga dugang pang mga kalihukan. Basta kay rest assured inyong plano is padakon mas pabibuhon pa gyud ang maong sa ulugan no sa atong kapistahan sa Dakbayan. Yes, and karon because last year naghangyo manggutong na yung mga food exhibitors nato. Gialaw ni Mayor Clarex Uy ang isa sa murag kanang I think moment siguro na sila nga nag-activity sa Centrio Mall. Mag-display na sila sa Rio de Oro Boulevard. So I think it will be like a week long or wala pa nila na kuan gyud kung unsa gyud ang unsay tawag kanang pila ka days gyud. But rest assured nga murag naa gyud tay murag pareha sa Thailand nga kana bitaw na mga kanang food stalls. Diya sa medyo social siya food stalls. And of course, this is just a pilot activity to just see if what will happen because ang atoa manggod din ha is ang Rio de Oro Boulevard, bawal gyud ang magbaligya din ha. But this is just a pilot na murag trial lang siya. Just in case nga unsay ma-happen, din na nato i-base ang ato ang kuano, ang ato ang pagpadayon or pagpugong na sad nga dili na lang ipadayon no. So at least naatay blessing ni Mayor Clarex Uy nga nanagay magbaligya ng mga food stalls. And hopefully in the future, Sir Juni, mugid akong gusto sa una before nga kanang mga food stalls like Thailand din ha. And dako man kay na ang ato abitang boulevard. So basig pwede lang siya open sa Saturdays and Sundays. So I think all other countries are doing it sa ilahang night market like Hong Kong, Taiwan, and Japan, Korea are doing it. So hopefully ang Cagayan de Oro will evolve to something like that. So I think this is just a pilot project during sa fiesta lang sir. During our fiesta celebration. So dako kayo ni nga ikatabang sad sa ato ang mga business sector because ang ato mga small businesses makatabang kayo ni sa ilahang negosyo. Yes, so pabuton ta na no. So para sa mga ga-jogging ba kada sir sa Rio de Oro nga wala. Ako ga-jogging ko Ayan ako makaadto ko na event. Ga-jogging panagsara mga kanang yes, but I went there and nice kaayo kay daghan kaayo ang ga-jogging. So very much health oriented kaayo ang mga tao na ganha din na. Maayo no. So pabuton ta na makigala kay lagi sama sa tunggingon kining mga kalihukan nga nakanay para sa ato kasaulugan sa fiesta sa Dakbayan mas gipadako, gipalapad, mas gipanindot, gipatsada para gyud nga mas mabibo pa ang ato kasaulugan niya sa fiesta karong bulan sa Agosto but karong Hulyo ang fiesta di asa sa Carmen. Sa Carmen. So happy fiesta. Kapkikang uy. I-invite ba mi ni Sir Juni? Dinugan Festival, no? Kung ako masayap, Dinugan Festival. Yes, and very, very much kwan kay nako ang Carmen. Kay, grabe kay ang ako mga voters din ha. Salamat kay Barangay Carmen. Lagi, no? Yeah, without your support, I don't know kung aha ko po juton karon. So, dagan salamat. Ay, paano ba tuod siya, no? Last term na rabanin mo?
Yes, last term na, Sir Juni. Sayang mo mga nasugdan. Kitsa may mapadayon to. Ako manghod, Ay, ma! si Juancho Roa Pascual. Ayun yung kalimti. Adi na nila kalimtan. Si And, Juancho. yes, siya na ang magpadayon sa akong nasugdan. So, hopefully inyo gyapon masuportahan. And parehas gyapon na sa ako, bugoy-bugoy pero butan gyapon kayo. Bugoy gamay pero butan dako. Pagpadayon mo god sa mga kada pag nasugdan ni Councilor Jero Pascual kay sayang no sama ni karong atong sunod nga sugutanan kay alayon sa atong paghisgot kini kay sa Department sa Turismo Mangigala lately man god nakadalikat ka sir sa usa ka bag-o nga tourist destination sa Dakbayan nga karon pag-ani ko kabalo nga naa day na ga-exist Mangigala no ang Leropan River and cave destination. Underground cave, river and cave destination. Okay? Yes. So, tusgutan natin. Actually, I was also there. I was really surprised na kurat ko kay hala na ingon ani sa Cagayan de Oro. Like narong? Yes, and murag makita ra manggod nimo sa Palawan or kanang somewhere outside Cagayan de Oro City. But it's I think it's a big blessing no nga nakaanha ko din and together with Kagawad Archie Calam, Kagawad Janjan Calam, Kagawad Bu, and of course naapod din ako mga barkada nakauban and enjoy kaayo no ang experience because grabe ang cave. Of course, kauban po nato atong SK Kagawad, no, si Waway. And duol ra kaayo. Like, for example, if you're in Uptown, SM Uptown, it's 20 minutes away. Okay. And simentado pa gyud siya all the way there. So, wala gyud kay kanang super baklay or super kapoy. So, makita ra gyud nimo siya, no, and naa siya murag gamay nga waterfalls. And of course, naa siya katong cave lagi niya Sir Juni na murag magbaklay ka for like 20 minutes sa katong amo lang na kuan. And then kung kuan siya murag 30 minutes siya kung imo gyud siyang humanod ang entire trail. So aside sinugdanan dire. Sa Picas to but mo connect gyapon siya din Sir Juni. Okay. Nara mo ni siya. Yes. So daghan kay mo makita nga mga rock formations na very very nice kay na-carve gyud siya sa tubig and I think naapod siya cave nga kuan so murag ka millions of years ba? Yes, so murag na-carve gyud siya sa tubig and then murag sa tungod sa dripping sa water. So makita nimo siya murag na siya sa sulod semi-cave o kanang mga stalagmites and stalactites. Yes, na ata. So that is why ang caving sa nga kuan sa Clenro office headed of course by kuan Sir Armin Cuenca. Ilang gi kuan na ang atong cave no because naamang god daw cave nga buhi nasa cave nga patay. So before nato siya i-explore ila pagid nang i-assess ang cave. Kung pwede bagid daw siya nga bisitaan og tao kay kani daw to mga kamot o kapot sa cave basig ma-infected ang katong mga crystals. So mula ginakurat pug ko nga imo daw siyang i-touch ang cave. Mukuan day siya ma-infected ang mga crystals. So madaot ang crystals eventually. So mupud na ilang gitan-aw ang flora and fauna sulod sa cave. Kung okay lang ba siya nga mahimo na to og next tourist destination because it really is God-given wonder to Cagayan de Oro City no and I don't know who discovered it but thankfully na nakita pod nato because it's really a wonder, it's really a gem in Cagayan de Oro City. So Leropan underground river and cave system but asa ni dapit na himutang sir sa barangay Pagalungan. Yes. And pero kung sabtan mo og pwede agion diri sa Tagpangi? Yes. Actually naa siya sa boundary sa Tagpangi o Pagalungan. Yes. But most gyud sa cave nga mga portions is in barangay Pagalungan.
Okay. So, Yeah. uy, nindot, no? Yes. May tag ma-develop Something to look pinapadayon. forward to, Sir Juni, di ba? Balagi. Nanapot tayo laagan din sa Cagayan de Oro nga bag-o. Mao gani kay kaniadto bago kayo nga laaganan sa nara sa tanan sa nato ni. Kay murag ka no. Ikaw mo'y nag-vlog ani. Ikaw mo'y guide ani sir, tour guide. Oh, so nakita kong bilbil din na ako kayo. Okay ra na. Okay ra important. Ay, ang tubig sir kay Yes, limpyo, mabaw no? lang and then walay mga Mabaw. bato. Oh. So wala po din na mga halas ha. So don't expect na mahadlok mo kay wala may anything na scary din na kay kung naapay scary dili na gid ko magana din na ako'y una mo dagan. So daghan na gani tao and I saw some foreigners already going. Okay. So sa pag-adhan ako sa cave, I think it took like 15 to 20 minutes. Kay murag nagkamang-kabang ko kay sakit akong tiil. Agoy. Naman ka chinilas, oh. Yes, pero murag nabangga akong tiil manggon kay danghag kaayo. So na yung mga foreigners nga nakaanha. So amazing na mas nakabalo pa sila una sa ako. Mo lagi, no? So, you know, it's really a nice experience and the water is crystal clear as you can see. Lagi. Makita nimo ang tubig o makita ganyan sa ubos. So na portion din nga medyo ni bato-bato and napoy portion din nga naay mga sand. Tubig do? Yeah. Tapos sa kilid niya naay mga kuan din no, mga spring. So dinha pod gasagob ang ato mga katawhan dinha dapit sa Lirop. Lirupan. Sitio Lirop siya, so muna gitawag siya nga Lirupan. So na siya mga stalactites, stalagmites. Mo lagi. Yeah. Mga formations may gana hundreds so, if not thousand. muna siya nang millions of years katong pa rin. giingon sa Clenro na bawal siya kaptan. Okay, Tapos basig murag nakaptan ra ba nako din nga video. Ala na. Check na po, sir. Sorry Clenro, ako ni dakpa. So, ang chairman sa Committee on Tourism sa atong syudad, Maygara nahimong guide pod. Yes, Actually, imo na first time. Yes, that was my first time to visit. As you can see, mura siya simbahan sa sulod. Luwag Kaya kaysa, sir, dako kayang kuan sa taas, no? So, muna siya na kanang you really have to Entrance open na ni it. o dili pa? Yes. Muna tong pagsulod na ako sa entrance, muna din to ang katong na yung mga daghan cave. Kini kay mura og kuan no, Na kanang yung mga ugat sa kahoy. Kahoy, yeah. Wow. So medyo ngit-ngit siya sa sulod. So better have Uy, safe. dyan kala mo. So dapat na yung safety equipment no for Lagi. if we really want to open it to the public. Kay wala ko naka vest, wala ko naka Lagi. headgear. Mga bata. Because magkano. wala man gyud siya sa plano na mag-anha mi and then just out of the blue nga sige maglakaw ta magtanaw-tanaw and I was really thankful na nakaanha ko din ha. And but you know we have to take seriously ang ato ang safety. So if Lagi. ever that we have to open that to the public, which is open na gyud siya sa public karon, so we have to tanaw mura kog tigulang. Kay nakahawid ka sa concert, sa crystal. So, kuan siya, you have to have proper safety, equipments and lagi. proper light. So, naa po yung nag-open na nato nga bag-o nga swimming pool na area. Sumpay which- gyapon ani. Yes, sumpay ra gyapon ana. And Nature Point. nature, yeah. Nature Point, swimming pool and resort. Swimming pool and resort, yeah. So kanang kuan siya gahatag sila og mga options that you can rent ang katong vest and naapod sila helmet with flashlight na. So it's a really good nga nagunahuna gid sila sa safety sa tao. And of course, I think ang owner manggod-ana is from naa sa gawas. Okay. Yes, so very well much Nature maintained. lover siguro siya. Yes. So nagyapon siya sa barangay Pagalungan. And nice gyud ang area. Igsoon ni Kagaw Janjan ang gabantay dito. So very nice. They just opened and I think ang ilaha is murag dili ka makaligo dito kung wala kay reservation. Okay. So kailangan ka magpa-reserve daan sa ilaha
para makaadto ka sa ilahang resort. Nindot ni makikala kay kabahin kini sa atong paningkamot nga mapalapdan pa nato ang ecotourism sa atong syudad, sir, no? Yes. O at least na natay bagong ecotourism attraction sa atong syudad kining Leropan underground river and cave system. Cave system ba to o basta kay mano na ano ang tawag kay of course una ato naman tay whitewater rafting. Dayon lately kato dayon ang sinulom dito sa may Tingnapuluan. Mato sa una, no? Ang dalikatan gid sa mga tao. Yes. By the way, kumusta sinulom, sir? Marag tanaw ko na well-known na gid sa pagayo. Yes, and of course, thank you kayo, Sir Johnny. And soon we will open our overnight stay na sa Wow. Bulao. So, katong gahangyo o gadahom lang sa una nga maka-overnight sa Makatulog na Bulao. dito. Nanay ato ang puhon, mag-open na ta. And of course, daghan gyud kay gahangyo na mas mapadugay pa sila dito sa Bulao. Kay mas ganahan ang mga tao na magabin-an na sila dito. Gusto pa gyud sila mo extend. So, hopefully that na may kuryente karon, magbutang na ta og lights dito and pwede na dayon ta nga maski mo extend na ato ang hours for Bulao Cold Spring. Pero mosamot na gyud siya kabugnaw sa gabi. Wow. Lagi, And, lagi. Oh. Yes, kay gabi gid ka bugnaw ang tubig, then kung sa Bulao mubugnaw pa gid siya sa gabi So sa gabi na gyud ang kabugnaw. So katong giinitan ana pwede ra gid siya magtampisaw dito. Ang alan day adto Sir Nature Juni Point. is Nature Point Spring Resort. Yeah. So hopefully you can support their business there. Isa pud ta sa nag ribbon cutting dito, no, and of course naa din na sa Balao na si Senator Mig Subiri. Ang manig sa kuan sinulom falls. And of course daghan na celebrities nag-ana din Oh, silang Pia Wurtzbach. And of course lately nag-anha din si si Mark Bautista. Uy. Yeah, sige siya balik-balik actually. Sorry, Mark, mo po ibisto si Mark. ka. Di ba taga Cagayan? Taga Cagayan si No. Mark. Namangod siya cafe din sa Subida. Yeah, I think okay. kanang going to Indahag. So, sige siya anhi together with his family, no. And of course, bag-o lang sad naka-anha din si I forgot her name. Artista gyapon? Artista gyapon si Wilma Dasen. okay. Sorry, Ma'am Wilma. Makita nimo siya nga nagsyagit gyud siya sa kabugnaw sa tubig. So grabe ang kuano, and si Ma'am Wilma Dasen mubalik daw siya dinhi sa Bulao Cold Spring kay iya daw dadon ang iyang family because when she went kuan ra ang iyang kauban, iyang husband lang. Okay. So karon gusto na sad siya mo balik together with her family. Wow, no? So, dagan na ta og mga ecotourism sites sa atong Yes. Nakbayan, no? Yes. Sinulom, katudayan ang Leropan. Ang ma-develop na, dagan na ta, nga ma-offer nga mga ecotourism sites sa atong syudad, pakikala. Okay? Now, kato siya, sa aspeto to siya, sa Committee on Tourism, ni Konsehal J. Roa Pascual, makikala. But chairman po siya sa Committee on Agriculture. Kumustahan sa nato yung committee ba? Especially na karon nga medyo ulan-ulan na sir, rainy season na. Kung wa ko masayop, no? Mura og La Niña. Kung wa ko masayop, ha? Pero mo naman guni, kakapil sa mga tawon, murag rainy season na. Human nagyapak ta sa El Nino. Kanina dayon. Kumusta karon sir ang imong komitiba na ang atong mga farmers? Yes, of course, no. Being a farmer myself, dako pud kayo akong kalipay, Sir Juni, kay ang ako ang mga tanom in town nga Lagi. gatinga adtong few months ago, naka-alingkawas na gid sila Mayo, sa ilang mayo. pagkainit, Lagi. and especially kita, mabati man ganin nato ang kainit. All living things have the same needs, no? Pareha sa tao, mabati na tong kainit. So, ang mga tanom, mabati po na nilang kainit. And of course, sa ato, pwede man tamo adtong air condition. Pero atong mga tanom, di ba yan nato pwede hubloton, nato ibutang sa aircon, Di no? makalihok. Di ba yan sila makalihok? So, luoy kaayo sila. And I am just so thankful nga nag-ulan-ulan na gyud this year. So, dako kayo na nga kalipay sa atong mga farmers and fisher folks as well. Because katudang grabe nga hulaw, Sir Juni,
ang ato mga fisher folks nag-experience pod og kanang gamay ra ilang nadakpan nga isda. Lagi. Because tungod sa kainit, ang mga isda dili sila gaan Paibabaw. sa katong ahasa ang katong mabaw. So dito rigid kay sila sa lahom kay tungod sa kainit. So muna ato mga fisher folks dili kayo makadakop kay ang mga isda Nalaong. tuan naman sa lahom. So at least karon nga medyo bugnaw na ang panahon, ga balik na ang isda. So gabalik na pud ang ilang pagpanakop no, and hopefully ang ato mga fisher folk kay naaman tay gipanghatag pud nga mga ayuda no, aside from the ayuda that President Bongbong Marcos gave during his visit no sa Cagayan de Oro City dito sa Convention Center. Daghan kayo atong mga fisher folks and atong mga farmers nga nakadawat no, and as you can see naa si Mayor Clarex Uy together This with was last, President Bongbong Marcos. May, di ba? May. Last May. Yes, and thank you kaayo President Bongbong Marcos for the ayuda no nga imong gihatag sa atong mga farmers. As you can see, na atong mga farmers nga nakadawat gyud. And of course, ang ato ang city government of Cagayan de Oro accepted the 10 million pesos na gihatag ni President Bongbong Marcos. And kato siya, and it will go to our farmers no through our projects. And kuan hopefully nga ang atong mga farmers karon mag-recover na during sa adtong paghulaw, but daghan pud kay taghimo no during sa katong paghulaw. Daghan kay tag na repair na mga kanang mga irrigation na mga machines nga nakatabang pud yun Sir Juni ana ato mga programs nga gihatag ni Sir Pat Gonzales sa atong mga farmers, and of course alternative livelihood during the kuan hulaw season. So karon nga ting-ulan na, daghan kay tag programs na apod tay gipanghatag na mga animals gyapon from the City Veterinary Office. Of course, dako kay kalipay ni Dr. Laasis ana nga iya gyud nang gisugdan nga mga program na katong sa pagpanghatag sa mga chicken, Baka. sa mga baka, kanding baboy o mga kuan no rabbits na nagani karon. So before nga i-release ang ato mga animals, mag-take gyud sila og seminar. Lagi. So i-train gyud sila ang ato mga farmers nga interested in hog racing or interested in chicken. Kay dili lang na ato lang ihatag kamo na bahala. Balagi pa sige ihawon pa lang dito. Ay dili dito na ihawon. So of course buhiyon sa na ninyo. So nagyud sila proper training para ma-train. Of course ang ato mga farmers kabalo na gyud na. But of course naman tay mga bag-o nga mga methods nga ginagamit pud karon. Kay so naagid sila proper training nga ihatag sa ato ang City Veterinary Office nga murag 2 days man siguro na or 3 days nga magadto atong mga farmers, and of course tagaan sila og feeds as starting nila. So daghan kayo ang mga naka-benefit na pod Ni baka. sa ato ang sa ato ang mga farmers and fisher folks alike. Ang ato ani nga tagaan sila sir dayon ilang buhion para ipalago nila. Yes. Dayon para ka bayo mo sad nila panginabuhian, no? Yes. So Rabbit, kaning siya Sir Juni, dili na kaayo dako ang ato ang budget nga ginakuan kay kita naman ang murag silbi ginapadaghan nato ang mga animals and then gina-disperse kay before manggod dili siya kuan no ang ato ang kuan kay magpalit lang ta and then ato i-disperse. Karon kita na gyud ang gabuhi ginapadaghan nato then ato ding i-disperse sa katawan. Para ila pong ipadaghan pa pod. So kuan siya kanang dili siya kana bitang one time lang ang atong budget. So ang atong budget is sustainable siya. Yes, that's kato ka ganina gipakita during to sa atong Clarex nga serbisyo sa barangay, no, sa KSB. Kay every KSB kada Sabado nga modalikit ta sa mga nakilihang kabarangayan, especially na sa Interland, gapangapod-apod ang atong City Vet og mga mananap, no, sama nini na baka na ay wata kitag kanding, no, manok og katudeng rabbit.
Kana rabbit yun karon sir, kay murag alternative meat daw ni ang rabbit. Yes, ang rabbit. Ba? Murag- But maluwi man ko, Sir Juni. Pero, Amo lagi. dili na ko kuno na gina-discourage ang atong mga tao, no, to eat rabbit meat. But ako, personally, I don't. Kuhan kay cute man kaayo. Para Dili ko ganadanan. gakaon og mga cute mga furry animals. But Dilo. ay yun sila na mura daw og manok. So Mura lagi, kung mura. mura siyag manok, mukaon na lang kog manok. Yeah. Lagi. Mas But- may pato kay manok But yun. you know, rabbit meat is good daw for your health as Mo well. lagi, Kay mo mga lagi. sagbot man gud daw na ilang ginakaon and Oh. feeds. So mura gyapon siya og baka. So you better try rabbit meat, pero ako din lang ko. Kay mura gyud pag manok. Kay kung Mura daw murag manok manok, may siya. pag manok man kanon nimo. But ako no, murag ko support gyapon ko sa ato mga rabbit Yes, growers no, and ako lang ng personal kay Lagi. Oo. Pero daghan kay gakahalin sa ato mga rabbit na kuan nga gabuhi. So ga-disperse ang atong kuan ana mga gala ang atong Yes. City Bet sama sa tong every kanang during sa KSB no. Especially na sa mga hinterland nga mga barangays ning atong syudad. So kani karon by the way ang ato pong dakbayan while nga si President BBM nanghatag og ayuda para sa atong mga farmers nga napektuhan sa Hulaw. yeah. Kita po sa syudad sir dapat tay pang hataga Yes, nga yes. mga kit no during sa nasangpit nga mga bulan nga diin nagantos ta sa Hulaw. Yeah. Actually it was I think last May. Mm. Naghatag kita og mga weighing scale, kanang packing para sa isda. Okay. So at least na if ever na kung gusto sila magbaligya, pwede na nila i-pack nga katong i-seal nila. Okay. So naghatag Sealer? kita. Murag sealer? Murag ana siya then ay timbangan. Okay. And other equipments nga gi-donate nato. So dako kay ikatabang no through Mayor Rolando Clarex uy nga gihatag nga budget. Of course gi-kuan dayon sa ato ang Apo office no by Sir Pat Gonzales. Dako kay ikatabang sa ato ang mga fisher folks kay kabalo magyud ta nga dili gyud ingon na ana kadako ang kadaghan nahatagaan tanan sa katong pag-anhi ni President Bongbong Marcos. Of course ang sa city government na side na at least ang tanan sector sa ato ang mga fisher folks natagaan na to pod apil. Gani. So through sa ilahang kuano like ang katong Bonbon Group sa katong Lapasan Giper Barangay. Fisher folks. So Giper Barangay na lang nato. So of course dagan kayo dito nagmahay kay wala lagi daw nakadawat pero hopefully makasabot pod mo. It was not our kuano kay dili man kami ang nagpili sa ato mga recipients kay of course naabantay from the national government nga nagpili, nag-screen o nag-assess Sa mga recipients. sa katong mga recipients. So pero naningkamot ang ato ang syudad sa Dakbayan sa Cagayan de Oro that we will have more programs sa ato mga fisher folks and farmers and more ang ato ang mahatag nga mga equipments kay para gyud nga mapadayon ang inyong pagpanginabuhian and especially sa ato mga farmers because without our farmers which is the backbone of our economy maglisod yun ang Dakbayan sa Cagayan de Oro kung maunsa ang ato mga farmers because ang ato amang gyud karon Sir Juni we are encouraging young farmers because ang atoa manggod ang atoa dinhi sa Cagayan de Oro City or for the whole Philippines as well ang thinking nato na kung farmer ka luoy ka no I mean I think it's been kuan na Murag gyud na kapos kung gyud, ba? farmer ka murag kanang food to kuan lang gamay ra gyud ang imong income compared to the other countries all the farmers are millionaires so sa Japan sa Amerika, ang ato mga farmers dito are the ones that are more well off compared sa katong nagtrabaho sa mga opisina. Because muna silang katong mga yutaan and ga-income og million every time they harvest. So, para lang sa kasayon sa tanan, we want to do that as well sa Cagayan de Oro City. That is why I urged Sir Pat Gonzales na kanang if ever pwede ta nga lakbay aral hopefully or Benchmark sa ubang lugar. benchmark sa ubang lugar nga
if they can do it, I think there is no harm in replicating it. Kay ako, wala may problema sa mag-awat-awat. Basta lang makaayo sa ato ang katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, no. So hopefully that we can add more budget sa ato ang APO office. For that reason, Sir Juni, kay daghan na magukay gipang budgetan. So hopefully mabudgetan gyud na nga naay lakbay aral nga we have to study nga kung mabuhat manggani sa gawas nganong di nato ma-replicate nga mabuhat dinhi sa Cagayan de Oro City, no? So mga bagko nga mga pamagi sa ilahang pag ato mga new technology, ato mga new kung kon sila dito magasto ta, magpalit ta sa ilang mga makinaryas kay para sad nga unsa ilang kuan dito, mabuhat pud nato sa Cagayan because we have the same soil. Like, soil is no problem kay naa naman tay hydroponics. Kung mabuhat man gani na sa Dubai nga puro desierto pero ang ilang kamatis mas dako pa sa kamatis nga gitanom sa yuta. Giunsa man lugar to nilang buhat. Diba? So in agriculture there is no kuan gyud. There is endless possibilities nga imo makuan murag kuan siya daghan pa kayo ato ma-learn in agriculture because agriculture is kuan gyud siya. Is a learning process. Murag it's ever changing. Dili siya nakanamurag kung mura nimo bal-an nagbunyag lang ka, then nagtanom ka, mura na din siya. Pero karon ga-evolve mo gud. Yes, ga-evolve gid siya, Sir Juni. So, kisa pa maka huna-huna na sa una nga ang tanom pwede ra day siya nga mabuhi nga tubig ra. Nga walay kuan, walay yuta. 'Di ba? Hydroponics. It was not non-existent. In few years ago, wala gid siya nag-exist. So karon soilless na to mga tanom. So it's ever changing. So we need to adapt in the changes of time. So nga to mga farmers nga naa dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, I'm not saying na kanang luoy gid sila but they need the support of our local government to engage nato gid sila, Sir Juni, sa kanang bag-o nga technologies nga makaayo sa ilang pagpanginabuhian. Yun, no? And hopefully, mga pila ka bulan, gikan karon maka-benchmark ta sa mga lugar, makatuon ta sa ilang mga pamagi pagtanom dito, pag-farm, para nga ma-apply nato diri sa tuwa kutsyan. Yes, Sir John. Okay. Now, gagapupos naman ang oras sa atong nga pagpanaguban sa atong tulumanon, basi og doon na pa ko'y nalimtan nga pangutana, sir. Please go ahead, sa imo na po dahil nga panapos nga pamayag. Of course, salamat kay Sir Juni, no, sa imuhang oras. And of course, sa ato ang bag-o na CIO officer, Sir Ian Fuentes. Sir, congratulations and salamat kaayo sa pag-imbita sa ako dinhi. And of course, sa konseho karon ni Mayor Rolando Clarex. Thank you kaayo, Mayor, and advance happy birthday. And advance fiesta pod. Kap Kikang Uy. And hopefully daghan mog natun-an sa ato ang mga updates sa ato ang tourism and agriculture sector. So on behalf of the 20th City Council, kani si Consejero J. Roa Pascual, thanking everyone for joining us here today. So dagan-dagan kayong salamat, Sir Juni, ug maayong adlaw kanatong tanan. Thank you, salamat, sir. And of course, salamat kayo sa tanan mga kala. O kasanggalan na lamang sa atong kamaan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarex Uy. Nga magsaulog sa kadang mga tawhan. Karoon nga pizza 5 sa bulan sa Hulyo, biyernes na po. So, happy birthday kang Mayor Rolando Clarex Uy. More blessings to come, sir. And happy fiesta po sa may Barangay Carmen. Happy fiesta kang Kapitan Kikang Uy, mga kala. Okay? O sa ngalan po sa ato, kinatibuk ang puwersa sa City Information Office, pinanguluhan sa among head, si Sir Ian Fuentes. Kini, nyo po sa lagat, Juni Juntab sa tabihan, magadlaw, ganitoran, to God be the glory.